Sa pagtatapos ng 1944, ang mga puwersang alyado ay naniniwala na ang kalaban ay nawalan na ng kakayahang magtaka. Ang taglamig ay nagyelo sa mga ruta, tinakpan ang mga trinchera at pinabagal ang bawat linya ng kanlurang harapan. Gayunpaman, sa gitna ng matigas na niebe at mga rural na kalsada ng Belgium, isang hanay ng mga tangke ang nag-umpisa ng mga makina ng walang ingay. Galing sila sa silangan, tumawid sa hangganan sa mga hindi binabantayang daanan at hindi huminto upang magkaiba ang sundalo at sibilyan. Ang nangyari sa mga araw na iyon ay hindi isang simpleng opensiba. Ito ay isang pag-usbong na itinayo sa mga pagpatay, pang-aabuso at sadyang pagkawasak. Sa mga bayan tulad ng Stabelo, Bonyes at Laglaise, ang mga pinto ay ibinukas ng marahas at ang mga putok ng baril ay naging tanging babala. Ang buong unit ay nawasak sa loob ng mga minuto. Ang mga patotoo mula sa ilan sa mga nakaligtas ay nagsalita tungkol sa mga utos na walang pakialam, mga rutang puno ng mga katawan, at mga bahay na nasusunog kasama ang mga pamilya sa loob. Hindi ito aksidente, isang mensahe ito. Ano ang nangyari nang ang unang Panzer Division SS ay naghasik ng takot sa Belgium? Ang nakatagong pag-atake na hindi nakita ng sinuman. Sa mga huling araw ng 1944, ang kalagayan ng utos ng Aleman ay desperado. Ang silangang harapan ay umatras sa ilalim ng patuloy na presyon ng hukbong Sobyet at ang mga puwersang alyado ay pinagtibay ang kanilang mga posisyon sa kanlurang bahagi. Sa kabila ng krisis, iniutos ng lider ng rehimeng Nazi ang isang biglaang operasyon laban sa Belgium. Malinaw ang layunin nito: hatiin ang mga alyado at baguhin ang takbo ng digmaan bago pa man ito maging huli. Ang lugar na pinili para sa opensiba ay isang lugar na bundok na puno ng mga puno at niyebe. Ang Ardennes, na matatagpuan sa pagitan ng Alemanya, Belgium at Luxembourg, ay nag-aalok ng isang mahirap na tanawin ngunit paborable para sa isang biglaang pagsalakay. Inisip ng utos ng Aleman na ang kalagayan ng teritoryo kasabay ng malamig na klima ay magpapahirap sa mabilis na tugon mula sa himpapawid. Isang mataas na taya ito, inilunsad sa oras na ang mga reserba ay nasa pinakamababang antas. Sa pagpaplano ng atake, isang hanay ng mga armored na sasakyan ang itinakda bilang pangunahing puwersa ng salakay. Ang unit na ito ay binubuo ng mga veteranong sundalo, marami sa kanila ay inilipat mula sa silangang harapan. Ito ay ang unang Panzer Division SS, pinangunahan ng isang commander na may reputasyon ng hindi pagpapatawad at mabisang liderato. Ang utos para sa grupong ito ay magbukas ng daan sa mga bayan ng Belgium, tumawid sa mga estratehikong tulay at makarating sa mga kalsadang nagdadala patungong Antwerp. Ang operasyon ay nangangailangan ng ganap na katahimikan. Libu-libong kalalakihan at daan-daang sasakyan ang inilipat nang hindi pinapalabas ang anumang signal sa kalaban. Ang mga paglipat ay ginawa sa gabi, walang ilaw na may mahigpit na mga tagubilin. Lahat ay kalkulado upang magsimula ang pagsulong ng walang kaalaman ang kalaban sa kung ano ang darating. Ang pangunahing responsable para sa opensiba ay nagtipon ng mga opisyal sa isang lihim na pagpupulong. Walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong lugar hanggang sa huling sandali. Sa pulong na iyon, ipinaliwanag ng masigasig ang buong estratehiya. Ang kapaligiran ay tense. Ang ilan ay nag-alinlangan sa kakayahan ng plano, ngunit walang nagtakda ng protesta. Lahat ay alam na ang pagtanggi ay maaaring magdulot ng malubhang resulta. Ang grupong pinili upang manguna sa unang bahagi ng atake ay ang parehong grupo na nakilahok sa matinding laban ilang buwan bago. Alam nila ang teritoryo, ang kagamitan at ang presyon. Wala sa kanilang plano ang mga hinto o negosasyon. Habang pinipino ang mga detalye ng pagpapakalat, sa kabilang bahagi ng harapan ang katahimikan ay relatibo. Pinanatili ng mga puwersang alyado ang kanilang mga posisyon na may impresyon na ang kalaban ay wala ng kakayahang umatake. Ang ilang mga ulat
ay nagbigay babala tungkol sa mga galaw sa hangganan, ngunit ito ay binigyan ng kaunting pansin o ipinagwalang bahala. Ang tiwala sa isang malapit na tagumpay ay nangingibabaw. Ang kolum ng mga armored na sasakyan na pinili upang magsimula ng atake ay binubuo ng mga mabibigat na modelo, eksperto sa pagmamaneho at mga unit ng suporta. Sila ay inorganisa upang magsulong ng tuloy-tuloy kahit na makatagpo ng paglaban. Ang layunin ay hindi lamang militar. Inaasahan din na ang kanilang pag-usbong ay magdudulot ng kalituhan, takot at kaguluhan sa mga makakasalubong nila sa daraanan. Ang mga daanan na tatahakin nila ay hindi maluwang o maayos. Marami sa mga ito ay mga daan ng lupa na tatakpan ng mga yelo. Ang mga matitinding kurba, ang mga mahinang tulay at ang mababang visibility ay ginawa ang paglalakbay na isang hamon. Gayunpaman, inaasahan na ang salpok ng sorpresa ay magtatagumpay laban sa anumang pisikal na hadlang. Ang kapaligiran sa pagitan ng mga sundalo ay iba kaysa sa karaniwan. Para sa marami, ito ang huling pagkakataon upang matugunan ang mga inaasahan ng utos. Ang presyon ay nagmumula sa itaas, ngunit pati na rin mula sa kasaysayan ng kanilang mga unit. Alam nilang sila ay binabantayan. Ang resulta ng kanilang pagsulong ay maaaring magtakda ng hinaharap ng kanlurang harapan. Habang ang buhay sa mga nayon sa Belgium na malapit sa hangganan ay patuloy sa kalmadong normalidad, walang nag-isip na sa loob ng ilang oras ay magsisimula ng marinig ang mga makina, mga putok ng baril at ang patuloy na ingay ng mabibigat na sasakyan. Ang mga patrol ng alyado ay hindi nakakita ng malinaw na senyales. Ang hamog na ulap ay nakatulong na itago ang mga galaw. Ang katahimikan bago ang atake ay ganap. Sa gabi bago magsimula ang atake, ipinadala ng mga lider ng Aleman ang mga huling utos. Ang mga pormasyon ay dahan-dahang gumalaw patungo sa kanilang mga posisyon. Magsisimula ang atake sa pagsikat ng araw nang walang anunsyo. Ang ideya ay umatake bago pa magkapagkakataon ang kalaban na mag-organisa ng depensa. Hindi isinasaalang-alang ang pagkatalo. Ang plano ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung isasagawa ito ng tumpak at mabilis. Ang unang mga sasakyan na aabante ay ang mga sasakyan ng pagsisiyasat, susundan ng mga pangunahing armored na sasakyan. Sa likod, mga unit na nangangasiwa ng teritoryo at nagkokontrol ng mga posibleng hadlang. Kasabay nito, ang mga espesyal na komando ay naitalaga na may mga tiyak na layunin. Alisin ang mga depensa, putulin ang mga linya ng komunikasyon at sakupin ang mga estratehikong puntos. Ang lahat ng mga galaw ay kailangang maganap ng sabay-sabay. Ang grupong nangunguna sa opensiba ay nakatanggap ng mahirap na pagsasanay. Ang kanilang mga miyembro ay kilala sa hindi pagtanggap ng mga pagsuko. Sa mga nakaraang kampanya, kumilos sila ng walang awa. Sa pagkakataong ito, ipinaabot sa kanila na ang bilis ay mas mahalaga kaysa sa pag-iingat. Sa kanilang ruta ay makakasalubong sila ng mga sundalo, sibilyan at mga estruktura na may mahalagang papel. Hindi nagkakaroon ng pagkakaiba ang plano, habang ang mga alyado naman ay natutulog. Walang ipinalabas na anumang alarma. Ang ideya ng isang malawak na atake sa kalagitnaan ng Disyembre ay tila malabo. Sa estratehikong antas, inaasahan na ang kalaban ay magtutuok ng kanilang mga pagsisikap sa silangan. Walang nagsusuri ng posibilidad ng isang bagong atake ng malawak na sukat sa kanluran at lalo na sa isang lugar na bundok. Ang grupong armored na pinili upang manguna sa opensiba ay naghihintay sa kanilang posisyon. Ang gabi ay madilim, ang lamig ay matindi at ang lupa ay nagyelo. Ang mga makina ay nakaon ng tahimik, handa nang magsimula. Ang mga ruta, layunin at oras ay naipamahagi na. Pag sumikat ang araw, ang mga unang putok ay magmamarka ng simula ng isang operasyon na hindi naghahanap ng pansamantalang tagumpay. Isa itong lahat o wala. Sa araw na iyon, nang walang abiso, ang mga unang sasakyan ay nagsimulang tumawid sa linya. Ang pagtawid ay hindi ipinahayag ng mga kanyon o malalaking pagsabog. Mabilis, diretso at magkakasunod. Sa ilang oras, ang mga kalapit na bayan ay nagsimulang makaranas ng mga unang palatandaan
ng pag-usbong. Dito nagsimula ang isang opensiba na sa loob ng hindi hihigit sa 24 na oras ay mag-iiwan ng bakas ng kamatayan, pagkawasak at takot sa Belgium. Si Peiper ay sumira sa Bühlingen at iniwan ang unang linya na wasak. Ang madaling araw ng ika-12 ng Disyembre ay nagsimula ng walang anunsyo. Mababa ang temperatura, ang hamog ay bumabalot sa mga burol, at sa mga kalsada ay makikita pa ang mga bakas ng mga gulong na nagyelo mula sa nakaraang gabi. Sa oras na iyon, ang mga unang sasakyan ng Aleman ay tumawid sa linya ng kagubatan. Ang paggalaw ay tumpak, halos walang ingay, walang babala. Sa loob ng ilang oras, ang kanlurang harapan ay ganap na nagbago. Ang mga unang tropa ng unang Panzer Division SS sa ilalim ng pamumuno ni Joachim Peiper ay umalis mula sa Losheim. Ang ruta ay dumaan sa mga maliit na bayan, mga bukiring natabunan ng niyebe at mga kalsadang hirap na magdala ng bigat ng mga tangke. Ang unang layunin ay makarating sa mga kalsadang nagdadala patungong loob ng Belgium. Ang utos ay magpatuloy ng hindi humihinto. Ang bawat hadlang ay kailangang alisin ng walang pag-aatubili. Hindi handa ang kalaban. Ang mga tropang Amerikano ay mga kabataan at walang karanasan sa malawakang laban. Sa ilang mga punto, ang atake ay napakabilis na walang naging tugon. Ang ilang mga posisyon ay bumagsak ng hindi nakalaban. Ang unang matinding labanan ay nangyari sa Bühlingen. Ang paglaban ay minimal at agad itong napigilan. Ang mga sasakyan ay winasak sa kalsada at ang mga bihag ay nahuli ng walang pagkaantala. Ang mga lalaki ni Peiper ay may matibay na mga utos. Ang oras ay laban sa kanila. Ang bawat hinto ay maaring sumira sa plano. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang mga sumuko ay itinuturing na sagabal. Ang mga unang pagpatay ng mga sundalo ay naganap sa araw ding iyon sa mga pangalawang kalsada, sa mga bukirin, sa tabi ng mga abandonadong sasakyan. Walang tanong, walang pagsusuri. Tanging bilis lamang, ang pagsulong ay hindi tumigil. Pagkalipas ng ilang kilometro, ang kolum ay nahati. Ang iba ay nagtakda patungong Honsfeld, kung saan nakatagpo sila ng mga bodega na puno ng gasolina. Kinuha nila ito ng walang pagkaantala. Ang iba naman ay nagpatuloy sa mga makitid na daan, kung saan nahuli nila ang mga sasakyan ng kalaban na walang depensa. Ang mga truck, ambulansya at jeep ay naharang ng walang babala. Ang mga saksi ay tinanggal agad. Sa paglipas ng mga oras, ang mga mensahe sa pagitan ng mga opisyal ng alyado ay nagsimulang maglaman ng magulong mga ulat. Ang ilan ay nagsasabing may maliliit na pag-atake. Ang iba naman ay nagsasabing sila ay nasa ilalim ng isang buong pagsalakay. Ang paggamit ng mga uniforme ng kalaban, maling mga sinyales, at mga daan na tinahak ng walang abiso ay nagpapalakas ng kalituhan. Marami ang nag-isip na ito ay isang pagsasanay o isang pagkakamali. Sa Losheimer Graben, ang salpukan ay naging mas matindi, ngunit hindi ito sapat. Ang mga kanyon ng Aleman ay sumabay sa pagpasok ng mga tangke. Ang mga linya ng depensa ay nabigo sa loob ng wala pang isang oras. May mga bihag din dito at tulad ng sa iba pang mga lugar, agad silang pinatay. Ang mga katawan ay naiwan sa mga trench na walang sino man ang nakakuha ng pagkakataon na kunin ang mga ito. Ang kolum ni Peiper ay nagpatuloy. Ang utos ay magpatuloy hanggat maaari bago magdilim. Mahalaga ang pagkuha ng mga kalsada at mga tulay. Kung ang mga puntong ito ay mapapangalagaan, ang ibang unit ng Aleman ay makakapasok ng walang sagabal. Ang kaguluhan na inilunsad sa unang araw na iyon ay kailangang magtagal ng sapat upang magkaroon ng hugis ang buong opensiba. Sa daraanan, nakatagpo sila ng mga bayan kung saan ang mga sibilyan ay hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari. Ang ilang mga bahay ay ginamit bilang mga kanlungan. Ang iba naman ay sinunog bilang isang taktikal na desisyon. Walang anunsyo. Ang utos ay hindi huminto. Wala ni isang istruktura ang dapat tumayo kung ito ay maaaring magbigay ng takbuhan sa kalaban. Pagkatapos ng hapon, ang hamog ay nagsimulang maglaho. Ang pagsulong ay naging mabagal, ngunit hindi tumigil. Ang kolum ay nag-ayos, nirepaso ang kanilang mga pagkalugi at ipinamahagi ang mga yaman.
Ang ilang mga sasakyan ay hindi na magamit dulot ng kalagayan ng teritoryo. Maraming mga tangke ang na-stuck sa putik o nawala ng mga gulong dahil sa mga minang hindi maayos na itago. Hindi sinubukang iligtas ang mga ito, iniwan na lamang ang mga ito. Ang mga pagkalugi ng kalaban sa mga unang oras ay mataas. Maraming mga unit ang nawasak ng hindi nakapag-ulat. Sa ilang mga lugar, ang mga nakaligtas ay tumakas sa kagubatan ng walang armas at walang direksyon. Ang teknikal na kalamangan at ang koordinasyon ng atake ay malinaw. Sa pagtatapos ng araw, ang mga mataas na ranggo ng alyado ay nagsimulang makatanggap ng mga ulat tungkol sa atake. Ang mga mensahe ay magulo, ngunit lahat sila ay nagkasundo sa isang bagay. May nangyaring mabigat sa Ardennes. Isang hindi kilalang puwersa ang tumawid sa lugar at patuloy na sumusulong ng walang hadlang. Ang reaksyon ay mabagal. Sa oras na iyon, maraming mga base ang hindi pa alam ang lawak ng pinsala. Sa gabing iyon, ang kulum ay huminto sa isang mataas na lugar malapit sa Ligneville. Mula ron, inihanda ang susunod na hakbang. Pinaplano ni Pepper na magpatuloy patungong kanlurang bahagi. Suriin ang mga mapa, ipamahagi ang mga gawain, suriin ang mga armas, at punan ang mga imbakan. Ang ilan ay nagpahinga, ang iba ay nirepaso ang mga posibleng ruta. Samantala, ang mga puwersang alyado ay nagsisikap na muling mag-organisa. Ang mga linya ng komunikasyon ay hindi pare-pareho. Ang ilang mga posisyon ay naiiwan. Natatakot na baka mag-collapse ang buong harapan kung ang kalaban ay makuha ang mga pangunahing kalsada. Wala pang nakakaalam ng sigurado kung sino ang may kagagawa ng atake. Ang unang araw na ito ay nagtakda ng tono para sa mga susunod na mangyayari. Walang hinto at walang awa. Ang linya na binuksan ng pangunang grupo ay inilatag gamit ang kalupitan. Malinaw ang mensahe. Walang pagbabalik at walang magiging usapan. Nagsimula na ang pagsulong at ang Belgium ay nasa kanilang daraanan. Malmedy, pagbitay ng 84 na sundalong na bilanggo. Ang umaga ng ika-17 ng Disyembre ay nagsimula na may mas malinaw na hangin. Ang lamig ay nanatili, ngunit ang visibility ay bumuti. Ang kolum ng mga Aleman na nangunguna sa opensiba ay nagpatuloy ng walang patid sa mga maliit na kalsada, naghahanap ng mga mahihinang bahagi sa likuran ng kaaway. Isa sa mga layunin ay ang crossing na nag-uugnay sa Malmedy at Ligneville. Ang lupa ay bukas. May mga taniman na tinakpan ng yelo at isang pangunahing interseksyon para sa daanan ng mga tangke. Kasabay nito, isang mobile na baterya ng artilerya ng mga Amerikano ang umatras sa parehong daan. Binubuo ng halos 100 tao na hati sa mga magagaan na sasakyan, nagdadala sila ng armas, radyo at supply. Inutusan silang magtipon sa kanlurang bahagi nang hindi pa alam ang sukat ng tumutuloy na opensiba. Ang kanilang ruta ay nagdala sa kanila ng diretso patungo sa kalsada ng unit ng mga Aleman. Palapit ng tanghali, ang unang mga putok ng baril ay huminto sa kanilang paggalaw. Ang kolum ng mga Amerikano ay naharang ng mga mabibigat na tangke na sinuportahan ng mga armadong sasakyan na humarang sa kalsada mula sa magkabilang dulo. Ang sorpresa ay kumpleto. Wala nang oras para mag-organisa ng isang depensibong linya. Ang iba ay nagtangkang tumakas mula sa mga truck. Ang iba naman ay nahulog sa lupa, hindi alam kung anong direksyon ang may pinakakaunting panganib. Ang utos ng mga Aleman ay agad. Hulihin sila ng walang pagkaantala. Ang mga nakaligtas ay pinilit na magtipon sa gitna ng bukas na parang sa ilalim ng pangangalaga. Kinolekta ang mga armas at dokumento at sinuri ang mga sasakyan upang maghanap ng kapaki-pakinabang na material. Sa loob ng ilang minuto, mahigit 84 na lalaki ang nakahanay sa tabi ng isang bakod sa ilalim ng pangangalaga ng mga sundalo ng unang dibisyon ng SS. Ang mga testimonya tungkol sa nangyari pagkatapos ay nagkakatugma sa mga pangunahing detalye. Isang serye ng mga putok ng baril mula sa sektor ng mga Aleman ang tumama sa mga bihag. Sa simula, inisip na ito ay isang pagkakamali, marahil isang kalituhan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit mabilis na dumami ang mga putok. Ang ilang mga sundalo ay nagtangkang tumakas sa niyebe. Ang iba ay nahulog sa lugar. May ilan na nagkunwaring patay upang maiwasan ang isang ikalawang putok.
Hindi ito isang maliit na engkwentro o isang palitan ng putok sa pagitan ng magkabilang panig. Ang mga susunod na ebidensya ay magpapakita na ito ay isang sinadyang pagbitay. Nagpatuloy ang mga putok sa loob ng ilang minuto at nang matapos, ang mga miyembro ng unit ng mga Aleman ay naglibot sa lugar, tinapos ang buhay ng mga buhay pa. Walang ibinigay na paliwanag. Wala ring palatandaan na ito ay isang reaksyon mula sa galit. Ang ilan sa mga nakaligtas ay nakalayas sa iba't ibang direksyon. Ang iba ay nakarating sa mga linya ng mga alyado pagkatapos ng mahahabang paglalakad sa mga kagubatan. Nang makarating sila, puno ng dugo at putik, ikinuleta nila ang nangyari. Sa simula, hindi sila pinaniwalaan. Ang laki ng kwento ay tila labis. Ngunit sa loob ng ilang oras, maraming nakaligtas ang nagbigay ng katulad na mga ulat. Ang mga pagkakatulad ay sobrang dami upang hindi ito pansinin. Samantala, hindi nag-ulat ang mga Aleman tungkol sa insidente. Para sa kanila, ang prioridad ay ang magpatuloy sa pag-atake. Ang labanan ay nagpapatuloy sa mga paligid. Hindi pinigilan ni Piper ang galaw ng kanyang kolum ni nagbago sa orihinal na plano. Dapat malinis ang kalsada, walang hadlang. Anuman ang natira ay hindi bahagi ng kanyang agarang alalahanin. Nang magsimula ng makatanggap ang utos ng mga Amerikano ng mga ulat, ang reaksyon ay alarma. Ang posibilidad na ang isang unit ng kaaway ay pumatay sa mga bihag sa bukas na parang ay nagbago ng dinamikang panloob. Inutusan ang mga tropa upang suriin ang mga kwento. Mga patrolya ang ipinadala sa lugar. Ang kanilang natuklasan ay nagpatibay ng pinakamasamang mga takot. Ang larangan ay nanatiling puno ng mga katawan. Ang pagkakaayos ng mga bangkay, mga sugat, mga basyo ng bala at mga marka sa niyebe ay nagbigay daan upang muling mabuo ang mga pangyayari ng may sapat na kalinawan. Itinala na may 84 na patay. Karamihan sa kanila ay may mga tama ng bala mula sa malapit na distansya. Walang mga bakas ng labanan. Walang senyales ng palitan ng putok. Lahat ay pagpatay lamang. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa mga alyadong unit. Sa ilang oras, ang nangyari sa pagtawid na iyon ay naging kilala bilang ang insidente sa Malmedy. Hindi ito ang tanging lugar kung saan naganap ang pang-aabuso, ngunit ang malawak na saklaw nito ay nagbigay sa kanya ng simbolikong halaga bilang isang agarang tanda ng kalupitan ng opensiba. Ang reaksyon sa hanay ng mga tropa ay matindi. Sa ilang sektor, ang mga utos na kumuha ng mga bihag ay nagsimulang hindi sundin. Nagbigay ang mataas na pamunuan ng mga tagubilin upang pigilan ang mga paghihiganti. Ngunit ang emosyonal na epekto sa mga sundalo ay malalim. Ang pananaw na ang kaaway ay hindi sumusunod sa anumang alituntunin ay nagbago sa kanilang pag-uugali sa laban. Ang hangganan na naghihiwalay sa tungkuling militar at ang pagnanasa ng paghihiganti ay nagsimulang maglabo. Agad na nagsimula ang mga internal na investigasyon. Ang mga nakaligtas ay inusisa, kinuha ang mga litrato, kinolekta ang mga labi at gumawa ng mga sketch. Ang lugar ay nanatiling isang mahalagang ebidensya sa pagsisikap na idokumento ang mga krimen na naganap sa panahon ng opensiba. Hindi lang ito tungkol sa nangyari sa puntong iyon. Ito ang unang konkretong ebidensya na may isang partikular na unit na maaring matukoy na pumatay sa mga kalaban na sumuko. Sa paglipas ng mga araw, ang koneksyon sa kolumna ni Piper ay naging maliwanag. Batay sa lugar, oras at unit na nakalipat, walang puwang para sa pagkakamali. Ang responsibilidad ay diretsahang tumutok sa grupong nanguna sa pagsulong mula noong ika-15 araw. Ang mga pahayag mula sa ilang bihag na Aleman na nahuli sa kalaunan ay nagpatibay sa linya ng investigasyon. Bagamat hindi ganap na malinaw ang kadena ng utos, natukoy ang kinalaman ng mga nagpatupad ng agarang utos. Ang pagkalat ng balita tungkol sa insidente ay nagkaroon din ng mga pampulitikang epekto. Ang masaker ay isinama sa mga opisyal na pahayag, binanggit sa mga media at ginamit bilang halimbawa ng mga gawain ng kalaban. Ang insidente ay nagpapatibay sa naratibo ng mga alyado tungkol sa pangangailangang ituloy ang digmaan hanggang sa ganap na pagsuko. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpigil sa isang pagsulong. Nagkaroon din ng isang moral na linya na hindi maaaring balewalain. Sa teritoryo,
Ang mga tropang alyado ay naghahanda upang harapin ang mga bagong aksyon. Hindi pinigilan ng masaker ang pagsulong ng mga Aleman, ngunit nagmarka ito ng isang punto ng pagbabago sa paraan ng pagtingin sa kalaban. Ang nangyari ay hindi isang pagkakamali sa labanan. Isang desisyon ito, at ang desisyong iyon ay nagbago sa pangkalahatang dinamika ng salungatan sa nasabing lugar. Ang pagtawid na pinagmulan ng insidente ay naibalik ilang araw matapos iyon. Inalis ang mga labi, inuri, at ipinadala sa mga lugar ng pagkakakilanlan. Marami sa mga patay ay nanatiling hindi kilala ng ilang linggo. Ang iba ay nakilala ng kanilang mga kasamahan na nakaligtas. Ang eksena ay nag-iwan ng isang marka na, dekada matapos iyon, ay magiging isa sa mga pinakamahihirap na alaala ng nasabing opensiba. Sa lugar na iyon, isang linya ang nabura. Ang nangyari sa intersection na iyon ay hindi bahagi ng planong militar. Bahagi ito ng mensaheng iniwan ng unit na iyon sa kanilang pagdaan. Walang haharangin, walang awa. Ang pagtawid sa Baugnes ay naging isang permanenteng punto sa mapa ng alaala. Stavelo at Trois Ponts, mga sibilyan na pinaputok at mga bahay na nasusunog. Matapos talikuran ang mga bukirin ng Baugnes, nagpatuloy ang pangkat ng mga sundalong Aleman patungong kanlurang bahagi. Ang ruta ay dumaan sa mga maliliit na bayan na hindi pa nakalista sa mga estratehikong mapa. Ang mga utos ay magpatuloy ng hindi humihinto, laktawan ang anumang hadlang at magbigay daan para sa mga unit na sumusunod. Mabigat ang oras at mas lalong naging mahirap ang teritoryo. Nang hapon ng ika-17 ng Disyembre, nakarating ang kolum sa labas ng Stavelo. Ang bayan na ito na nasa isang dalisdis sa tabi ng Ilog Amblev ay naging susunod na layunin. Ang makitid na mga kalsada, ang pagtutok ng mga bahay at ang presensya ng mga sibilyan ay nagbigay ng problema sa operasyon. Ang solusyon ay agarang inisyo. Sumalakay sa pangunahing mga ruta nang hindi nagpapahayag. Pumasok ang mga tropa gamit ang mga tangke sa unahan at may mga babalang putok. Ang ilan sa mga residente ay nagtangkang tumakas sa mga likod na kalsada. Ang iba ay nagkubli sa mga basement. Sa gitna ng bayan, nagkaroon ng mga sagupaan sa mga nakahiwalay na unit ng mga sundalong Amerikano. Ang mga putok ay agad sinagot ng lakas. Pagdating ng gabi, na-secure na ng mga Aleman ang ilang sektor, ngunit nakatagpo pa rin sila ng mga kalaban sa ilang mga gusali. Habang nire-repaso ang mga bahay, nagdesisyon sila ng walang pag-aalinlangan. Ang mga hindi lumabas ng tawagin ay itinuturing na kalaban. Maraming sibilyan ang pinaputok sa mga likod ng bahay. Walang sistematikong tala, direktang putok lang. Ang mga unit na responsable sa mga aksyon na ito ay mula sa unang dibisyon ng Panzer SS na patuloy ang kanilang pag-usad ng walang awang dumaan sa teritoryo ng Belgium. Kinabukasan, inutos ang pagkawasak ng mga deposito ng gasolina at mga estruktura na itinuturing na kapaki-pakinabang para sa depensa ng kalaban. Isang bahagi ng bayan ay sinunog. Ang dahilan ay taktikal. Ang mga apoy ay kumalat ng walang kontrol sa mga bubong at pader ng kahoy. Ang mga residente na nanatili pa sa kanilang mga kanlungan ay napilitang lumabas. Ang ilan ay pinaputok agad. Ang iba ay nagtangkang tumawid sa ilog sa gitna ng nagyayelong tubig. Hindi lahat ay nakatawid sa kabila. Mula Stavelot, ang susunod na layunin ay ang Trois Ponts. Ang tulay ng riles at kalsada dito ay may mataas na estratehikong halaga. Kung matutumbok ito ng buo, maaaring mapabilis ang pag-usad. Ipinag-ayos ng kolum ang kanilang mga unit, inayos ang mga sasakyang nasira, at nagpadala ng mga scout patungong timog. Samantala, ang hangin ay puno ng amoy ng nasusunog na kahoy at gasolina. Ang mga kalsada ay natabunan ng mga pira-pirasong muebles, basag na salamin, at mga katawan na hindi pa naaaalis. Sa kalsadang nag-uugnay sa dalawang bayan, naganap ang mga atake sa mga sibilyang convoy. Ang ilan sa mga nagmamaneho ay pinilit na iwan ang kanilang mga sasakyan. Ang iba ay pinatay ng hindi binibigyan ng pagkakataong magsalita. Ang hangganan sa pagitan ng mandirigma at hindi mandirigma ay nawala. Ang nangingibabaw na prinsipyo ay bilis.
Walang dapat makialam sa daraanan ng mga tangke. Ang Trois Ponts ay nakuha bago magdapo ang gabi ng ika-18. Nang panahong iyon, natanggap na ng mga tropang alyado ang mga ulat tungkol sa pag-usad at nagsimula ng maghanda upang pigilan ang pagsalakay. Isang pangunahing tulay ang pinasabog ilang minuto bago ito maagaw ng mga Aleman. Ang pagsabog ay nagharang sa pangunahing daan. Dahil hindi na maaring magpatuloy sa rutang iyon, inutos ang agarang pagbabago ng direksyon patungong La Glaise sa Hilaga at patungong Stumon sa mas kanlurang bahagi. Ang daanan ay hindi lamang ang layunin na nawasak. Sa kanilang pag-atras, iniwan ng mga Allied na naglagay ng mga patibong, pinutol ang mga linya ng komunikasyon at minina ang mga kalsada. Kailangan maglakad ng mas maingat ng kolumna. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang bilis. Sa mga rural na lugar, natagpuan ng mga sundalo na pinamumunuan ni Peiper ang mga bahay na tinitirhan. Ang ilan ay ginamit bilang mga lugar ng pahinga. Ang iba naman ay tuluyang nawasak. Sa daan, pinatay ang mga magsasaka at mga lokal na residente. Walang babala. Ang mga akusasyon ay kaunti. Ang pagmamasid mula sa isang bintana, hindi pagsagot sa unang sigaw, hindi kumilos ng mabilis. Sa ilang mga kaso, ang mga buong pamilya ay pinagbabaril sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang mga bakas ay naiwan sa harapan ng mga kaunting nakaligtas. Sa mga susunod na araw, nang bumalik ang mga unit ng Allied, ang mga ulat ay nakolekta ang mga detalye. Ang bilis ng pag-usad ay nagsimulang bumaba dahil sa mga natural na dahilan. Ang niyebe ay naging mas makapal, ang mga kalsada ay naging mas hindi matatag, at nagsimulang magkulang ang gasolina. Ang mga pinakamalalaking tangke ay madaling na-stuck. Inutusan ang abandonahin ang mga hindi kayang ayusin sa loob ng isang oras. Ang ilan ay pinaputok sa kanilang lugar. Ang iba ay naiwan na hindi gumagalaw sa mga gilid ng kalsada. Sa Stumon, ang sitwasyon ay naging kritikal. Ang matarik na teritoryo, ang makitid na kurbada at ang lumalaking paglaban mula sa kaaway ay nagpapabagal sa paggalaw. Dito nakatagpo sila ng matinding putok mula sa mga posisyon sa itaas. Ang mga nasawi ay dumami. Ang pagdaan sa bayan ay nagtagal ng higit sa mga itinakdang oras. Habang lumalakad sa mga kalsada, nakatagpo ang mga Aleman ng mga pansamantalang balakid at mga marksman na nagtatago sa mga bubong. Ang labanan ay diretsyo, walang tigil. Ang mga residente ng Stumont ay nagdusa sa mga kahihinatnan. Marami ang namatay habang nagpaputok, ang iba ay pinatay bilang ganti matapos ang mga emboska. Ang hangganan ng pagitan ng mga sibilyan at mga mandirigma ay naging hindi na mahalaga. Itinuturing ng pamunuan ng Aleman na ang anumang presensya na hindi neutralisado ay maaaring magdulot ng panganib. Habang mga araw na iyon, ang mga senyales ng alarma ay kumalat sa buong rehiyon. Ang ilang mga tao ay tumakas patungong kanlurang bahagi, dala ang kaunting gamit na kaya nilang buhatin. Ang iba ay naghanap ng kanlungan sa mga simbahan, basement o mga abandonang estasyon. Walang nakakaalam kung aling mga lugar ang ligtas. Ang mga kolom ng usok na nakikita mula sa iba't ibang mga punto ay nagpapatunay na ang hidwaan ay umabot sa lahat ng dako. Ang mga tropang Allied na nagtatangkang pigilan ang pag-usad ay hindi kayang manatili sa isang posisyon ng matagal. Ang mga atake ay biglaan, ang mga daan ay hindi ligtas, at ang komunikasyon ay irregular. Maraming unit ang napalibutan o nahati. Sa ilang mga kaso, ang mga nakaligtas ay pinatay matapos sumuko. Sa iba, nakatakas sila gamit ang kanilang mga paa sa niyebe. Ang kondisyon ay hindi nagpapahintulot ng kahit isang pause o pagpigil. Sa ika-19, ang grupo na pinamumunuan ni Peiper ay nakapaglakbay ng higit sa 30 kilometro sa diretsyong linya, kahit na ang kanilang aktwal na pag-usad ay mas mahaba dahil sa mga pagliko, pakikidigma at mga kalsadang nag-collapse. Ang layunin na makarating sa Mosa ay napanatili, ngunit ang mga kondisyon ay nagsimula nang magpakita ng mga limitasyon. Ang mga tulay na pinasabog, ang mga kalsadang winasak at ang mas organisadong tugon ng kaaway ay binago ang sitwasyon. Sa mga lugar na nadaanan na, naiwan ang mga usok mula sa nasusunog na mga gusali, bakanteng mga kalsada
at mga nagkalat na testimonya. Ang mga labi ng mga kasangkapan, gamit, mga maletas at mga hayop na pang-agrikultura ay nagsagawa ng kabuuan ng imahe. Sa ilang mga bayan, natagpuan ang mga katawan ng mga sibilyan na pinatay sa pila. Sa iba naman, ang mga bangkay ay nagkalat. Ang iba ay may mga palatandaan ng pagtatangka upang tumakas. Ang mga ebidensya ay naitala kalaunan ng mga sundalong Allied na bumalik ilang araw pagkatapos. Wala sa mga gawaing ito ang nadokumento ng pamunuan ng Aleman. Para sa kanila, ito ay mga kinakailangang aksyon. Sa kanilang mga ulat, wala ni isang pangalan, numero o anumang pagbanggit sa lokal na populasyon. Tanging mga ruta, oras at mga posisyon na narating. Ang layunin ay magpatuloy lamang. Ang lahat ng naiwan sa likod ay hindi mahalaga. Ang bahagi ng opensibang ito ay nag-iwan ng malalim na mga marka. Sa loob ng ilang oras, ang mga buong bayan ay nagbago magpakailanman. Ang mga pagkalugi ay hindi lamang militar. Sibil din sila, tahimik, walang kamera, walang listahan, walang mga pangalan sa mga ulat. Tanging mga sirang bintana, mga bukas na pintuan, at mga kalsadang nagyeyelo na may mga bakas na hindi natanggal sa niebe. Ang panlilin lang na naglayo. Habang ang mga pangunahing dibisyon ng opensibang Aleman ay umaabante sa mga nayon at lambak, isang operasyon na hindi gaanong nakikita ay nagsimula ng ipatupad ng tahimik. Kasabay ng malawakang deployment ng mga tangke at artileriya, isang espesyal na grupo ang na-activate na may ibang misyon. Hindi nito pangunahing layunin ang magpalabas ng putok, kundi ang malito ang kalaban. Hindi ito naglalayon na manalo sa mga bukas na laban, kundi maghasik ng mga pagkakamali. Ang operasyon ay iniutos sa isang unit na nilikha sa labas ng mga regular na pormasyon. Ang mga kasapi nito ay pinili dahil sa kanilang kasanayan sa mga wika at kakayahang umangkop sa mga banyagang kaugalian. Nagsusuot sila ng mga unipormeng nakuha mula sa kanilang mga kalaban, nagmamaneho ng mga ninakaw na sasakyan o camouflaged na sasakyan at nag-ooperate gamit ang mga mapa ng kaaway. Wala silang mga insignia. Sa larangan ng labanan, ang kanilang hitsura ay tila isang karagdagang kaalyado. Ang plano ay simple sa konsepto, ngunit komplikado sa pagpapatupad. Pumasok sa mga lugar na kontrolado ng mga puwersang Amerikano, baguhin ang mga senyales sa daan, palitan ang mga posisyon ng mga landas at magpadala ng maling impormasyon kapag posible. Pagkapasok, kailangan nilang kumilos ng hindi napapansin. Ang kanilang mga aksyon ay hindi nakatuon sa laban, kundi sa pag-abala ng estruktura ng pamumuno ng kalaban mula sa loob. Noong gabi ng ika-17, maraming grupo ng mga infiltrator ang tahimik na tumawid sa mga pangalawang linya. Ginamit nila ang mga magaan na sasakyan, pinakinabangan ng dilim at ang kaguluhan na dulot ng pangunahing pag-usad ng mga tangke. Ang kanilang ruta ay minarkahan ng mga hindi matatrafikong daan, mga rural na daanan at mga lihim na pasukan. Sa bawat pagdadaan, binago nila ang mga karatula, iniikot ang mga indicator at kapag maaari, iniiwasan nila ang mga unit na naglalakad upang maghanap ng mga utos. Sa pagising ng araw, nagsimula ng maramdaman ang epekto. Ang mga kaalyadong unit na patungo sa mga lugar ng labanan ay nadala sa maling mga ruta. Ang ilan ay nagtapos sa mga madilim na kalsada. Ang iba ay nakatagpo ng mga puwersa ng kaaway na hindi inaasahang makikita. Maraming mga regiment ang na-isolate ng ilang oras, nahiwalay sa kanilang mga command, nawalan ng mahalagang oras. Ang kaguluhan ay lalong lumala nang ang mga infiltrator ay nakapasok sa malapit na mga sentro ng komunikasyon. Gamit ang mga kilalang password o lokal na mga dialekto, nakapasok sila sa mga kritikal na impormasyon o nagdulot ng mga hindi autorisadong evacuations. Sa isang dokumentadong kaso, isang buong kolum ng mga reinforcement ang ipinadala sa maling direksyon dahil sa peking mga utos. Ang mga ulat tungkol sa mga kaalyadong sundalo na kumikilos ng kakaiba ay nagsimulang kumalat sa mga hanay. Tumaas agad ang mga hinala. Sa bawat kontrol, pinatibay ang mga hakbang para sa pagsusuri. Ang mga tropa ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga kasamahan tungkol sa mga detalye ng kultura, politika at pambansang sports. Ang pagkabigo sa isang sagot ay maaaring magresulta sa agarang pag-aresto.
Ang ganitong kapaligiran ng hindi pagkatiwalaan ay nakakaapekto sa bilis ng reaksyon. Ang mga komunikasyon ay naging mabagal, ang mga paggalaw ay naging mas delikado, ang bawat hindi kilalang mukha ay nagdulot ng pagkabahala. Ang bawat hindi kilalang sasakyan ay maaaring magdala ng panganib. Ang resulta ay isang pabagong-pabagong kontraopensiba. Nagdadalawang isip ang mga tropa bago kumilos. Sa ilang mga kaso, nahuli ang mga infiltrator. Ang ilan ay nahuli matapos magkamali sa wika o magkamali sa mga maliit na detalye. Sa mga pagharap na iyon, nakumpirma na may dala silang peking dokumento, camouflaged na mga armas at minsan ay mga pampasabog para sa pagsabog. Marami sa kanila ang may dalang tiyak na mga tagubilin tungkol sa mga posisyon ng artileriya at mga imbakan ng mga bala. Ang psikolohikal na epekto ng kanilang presensya ay mas malaki kaysa sa pisikal na pinsala na dulot nila. Bagaman bilang ay hindi hihigit sa ilang daan, ang kanilang epekto ay umabot sa libo-libong mga sundalo ng kaalyado na binago ang kanilang ugali sa takot na napapalibutan sila ng mga impostor. Ang takot na ang linya ay tinadtad mula sa loob ay mas malakas kaysa sa mga putok ng baril. Ang mga autoridad ng militar ng mga kaalyado ay tumugon ng may mahigpit na mga tagubilin. Iniutos ang agarang pagpapatupad ng sinumang infiltrator na nahuli na nakasuot ng uniforme ng sariling sundalo. Hindi pinapayagan ang mga paglilitis o formal na proseso. Ang hakbang na ito ay naglalayon na pigilan ang banta mula sa pinagmulan. Ang lohika ay tuwid. Ang sinumang nagpapanggap na bahagi ng hukbong walang pagiging totoo ay mawawalan ng mga garantiya. Ang mga nahuli na hindi pinatay ay isinailalim sa mabilis na interogasyon. Mula sa kanilang mga pahayag ay nakuha ang mga detalye tungkol sa paghahanda ng operasyon. Nalaman na sila ay sinanay linggo bago ang atake sa mga base na malayo sa harapan. Ang ilan ay nagsasalita ng Ingles nang walang accent, ang iba ay ginagawa ito ng magaspang, ngunit alam nila ang sapat upang magpanggap na kabilang sa grupo. Sa pagitan ng mga testimonya na nakalap ng mga interrogators, marami ang nagsiwalat na ang mga utos ay kumilos ng kusa kapag nakatawid sa mga linya. Wala silang isang malinaw na estruktura ng hierarchy sa bawat grupo. Ang bawat grupo ay kailangang gamitin ang mga pagkakataong nakita, iwasan ang pagpapansin. Ang kanilang layunin ay magsimula ng erupsyon mula sa loob. Ang ilan ay nahuli ng hindi sinasadya na magturo ng kanilang sarili. Sa ilang mga punto, nagkamali sila sa mga pangalan ng mga lungsod, visual na mga pagkakakilanlan o mga kultural na pahiwatig. Ang isang maling pagbanggit sa isang baseball player o hindi pagkakilala sa isang programang radyo ay nagdulot ng mga hinala. Ang mga pinakamaliit na pagkakamali ay may pinakamalalaking epekto. Ang mataas na pamunuan ng Aleman ay hindi nagbigay ng formal na pagsubaybay sa operasyon. Isa itong paralel na maniobra na naglalayong magbukas ng mga bitak sa depensibong estruktura ng mga kaalyado. Hindi ito isinagawa upang magtagal ng higit sa ilang araw. Ang mahalaga ay ang agarang epekto, hindi ang kaligtasan ng mga nagpapatupad. Marami ang hindi nakabalik. Ang iba, nawala ng bakas pagkatapos ng mga linya. Sa pagitan ng ika-12 at ika-13, ang epekto ng sabotahe ay nagsimulang humupa. Muling itinaguyod ng mga unit ng mga kaalyado ang mga ruta, pinagtibay ang mga protokol at nagtakda ng mga mas mahigpit na mga pagsusuri. Gayunpaman, nagawa na ang pinsala. Ang mga unang kritikal na araw ay nabago. Ang kalituhan na dulot ay hindi na maibabalik. Sa lokal na antas, ang mga bulong-bulungan ay nagsanib sa realidad. Ang ilang mga nayon ay naniwala na sila ay nasa ilalim ng okupasyon kahit na nailigtas na dahil sa takot na hindi makilala ang mga totoong sundalo mula sa mga pekeng. Ang mga senyales sa mga rural na daan ay patuloy na tumuturo sa mga hindi umiiral na lugar. Ang mga opisyal na mapa ay inayos ng kamay habang tinutukoy ang mga lokasyon. Ang paggamit ng mga komandong ito na nakadisimula ay nagmarka ng isang pagbabago kumpara sa mga naunang operasyon. Hindi ito tungkol sa malawakang mga sabotahe o mga nakatagong atake gamit ang mga pampasabog. Isa itong psikolohikal na aksyon,
idinisenyo upang baguhin ang pananaw sa teritoryo. Sa iyon, naging epektibo ito. Sa pagtatapos ng ikatlong araw, karamihan sa mga infiltrator ay naalis na o nagkalat. Ang direktang epekto ay nawala, ngunit ang kanilang memorya ay nanatili. Sa loob ng ilang linggo, nanatiling alerto ang mga panloob na kontrol. Nagpatuloy ang mga unit na gumamit ng mga panloob na pagsubok upang i-verify ang pagkakakilanlan ng kanilang mga miyembro. Ang bakas ng panlilinlang ay nanatili sa mga pamamaraan. Ang diskarte ng paghahasik ng kawalan ng tiwala mula sa loob kahit na limitado sa tagal, nakamit ang layunin nito. Sa isang opensiba na nangangailangan ng bilis at katumpakan upang maging epektibo, kahit na ang ilang oras na pagkalito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pagsasama-sama ng mga posisyon o makitang bumagsak ang mga ito. Ang mga pumasok sa disguise ay hindi kumuha ng mga lungsod, ngunit sila ay naging sanhi ng maraming mga order na hindi dumating sa oras. Ang Laglace ay naging isang panganib na patibong para sa opensiba. Pagkatapos tumawid sa Stumont, ang ritmo na nagmarka sa mga unang araw ng opensiba ay nagsimulang mabasag. Ang kolumna na nangunguna sa pag-usad ay nakatagpo ng lumalalang resistensya. Ang heograpiya ay naging mas mapanlinlang, ang mga daan ay naging mas makitid, at ang mga opsyon para sa maniobra ay bumaba. Ang mga susunod na layunin ay 2 lokalidad na matatagpuan sa gitna ng isang lugar na mabundok, ang Laglace at Stumont. Ang dalawa na konektado ng isang makitid na kalsada ay naging mga natural na patibong. Ang pagpasok sa Laglace ay hindi nangyari ng walang mga hadlang. Bagamat mukhang maluwag sa simula, ilang minuto lamang ang lumipas nang magsimulang magputok mula sa mga nakatagong posisyon. Ang mga tangke sa harapan ay sumagot ng may konsentradong apoy, winasak ang mga harapan ng bahay at nag-angat ng mga guho. Ang mga bahay na gawa sa bato at may mababang bubong ay nagbigay proteksyon sa maliliit na grupo ng mga sundalong Amerikano na nagkubli noong nakaraang gabi. Ang bawat metrong nakuha ay may katumbas na oras at bala. Ang mga puwersang Aleman mula sa unang Panzer Division SS ay sanay magmaniobra ng mabilis sa mga bukas na lugar, ngunit napilitan silang baguhin ang kanilang taktika. Imbis na magtulungan bilang isang unit, kinailangan nilang maghati-hati upang sakupin ang mga gilid at tiyakin ang bawat gusali. Ang pagbabagong ito ay nagpabagal sa kanilang galaw. Ang mga ruta ng pagtakas ay kumonti. Ang mga kalsada ay naging mga impasibling lagusan. Hindi inilikas ang lokal na populasyon. Maraming sibilyan ang nanatili sa mga basement o sa likod ng mga pader. Ang mga palitan ng putok ay tumama sa kanila nang walang pagpapahalaga sa kanilang katayuan. Marami ang namatay dahil sa pagguho ng mga estruktura. Ang iba ay nabaril sa gitna ng palitan ng putok. Ang mga ulat na sumusunod ay naglarawan ng mga katawan na hindi naalis sa loob ng ilang araw, mga silid na naging guho at mga bubong na bumagsak sa mga kasangkapan na hindi nasira. Samantala sa mga matataas na lugar, ang mga piraso ng artileryang Amerikano ay nagsimulang magbigay ng hindi direktang apoy sa mga posisyon ng mga Aleman. Bawat hit ay nagdudulot ng mga pira-pirasong debris na kumakalat sa mga kalye. Ang mga magagaan na sasakyan ay hindi kayang magmaniobra sa mga guho. Marami ang nalamig at natrap sa mga lugar na walang daan, kaya't napilitang talikuran ang mga sasakyan. Mula sa hilaga, ang mga reinforcement ng Amerikano ay sinubukang putulin ang daan kung saan dumaan ang kolumna. Ang layunin ay pigilan ang maayos na pag-urong. Ang utos mula sa mga Aleman ay magtanggol. Nag-set up ng mga posisyon sa depensa sa paligid ng pangunahing plaza, sa railway crossing at sa mga matataas na lugar. Gayunpaman, patuloy na tumataas ang presyon. Ang sitwasyon ay nagsimulang magsara. Samantala, sa Stumont, ang sitwasyon ay hindi mas magaan. Ang pagdaan sa lokalidad na nagsimula bilang isang paggalaw ay naging isang protracted na labanan. Ang mga depensa ay ginamit ang urbanong layout bilang kalamangan. Nag-imbestiga sila sa mga paaralan, mga bodega at mga bahay na may 2 palapag. Mula roon, pinapalayas nila ang mga pagtatangkang okupasyon. Ang mga Aleman ay napilitang umatras sa ilang mga sektor.
Ang mga ulat na ipinadala sa mataas na pamunuan ay nagulat ng patuloy na pagkaantala dahil sa mga daan na hindi madaanan at ang lumalalang kakulangan ng gasolina. Maraming mga tangke ang nagsimulang hindi gumalaw. Ang iba ay nasira sa direktang putok, ang iba naman ay nauubos na lang. Ang opsyon na magpatuloy ay tinanggal. Ang prioridad ay lumipat sa pagtatanggol ng mga naagaw na lugar. Ang mga kondisyon ng panahon ay lalo pang nagpasama sa logistik. Ang niyebe ay tumakip sa mga senyales, ang nagyeyelong putik ay nahulog sa mga gulong, at ang mga makina ay nangangailangan ng patuloy na pag-maintenance. Ang mga linya ng supply, na dati ng pira-piraso, ay hindi nakarating sa oras sa mga pinaka-exposed na sektor. Ang mga unit ay nagsimulang mag-imbento ng mga supply points gamit ang material na nakapture ilang araw bago. Sa Laglace, ang simbahan ay ginawang observation post. Mula doon ang mga komandante ay nagsisikap na mag-coordinate ng mga galaw. Ang tore ay nagbigay ng bahagyang tanawin sa mga daanan, ngunit ito rin ay naging target. Ito ay tinamaan ng ilang beses, kaya't kinailangan itong i-evacuate pansamantala. Ang mga tropa ay nag-regroup sa paligid ng sementeryo at mga gilid ng kalsada. Ang kalituhan ay patuloy na lumalala. Ang ilang mga sundalo ay nahiwalay mula sa kanilang mga sekisyon sa gitna ng mga maniobra. Ang iba ay natrap sa ilalim ng mga guho at walang pag-asang mailigtas. Ang mga mediko ay hindi kayang magbigay tulong sa lahat. Ang mga patay ay hindi agad nakakarga. Sa ilang mga lugar, ang mga bangkay ay nagsimulang mag-ipon sa tabi ng mga pader o sa loob ng mga sirang gusali. Ang mga engkwentro ay nagpatuloy ng 2 araw. Ang artileriyang kalaban ay nagpapanatili ng patuloy na pag-atake. Sa gabi, ang mga pagsabog ay random, pinapagitnaan ng katahimikan. Ang tensyon ay nagpapahirap sa mga sandali ng pahinga. Ang bawat kaluskos, bawat anino, ay maaaring mag-signify ng isang bagong atake. Sa mga bahay na okupado ng mga tropa, ang mga bintana ay tinakpan at ang mga pinto ay tinabunan ng mga kasangkapan. Ang mga reserbang bala ay nagsimulang maubos. Ang ilang mga lalaki ay nagpalitan ng mga magazine. Nakuha nilang gamitin ang mga armas ng kalaban upang palawigin ang kanilang paglaban. Ang pagkain ay nagiging kulang. Ang natira lamang ay mga parsyal na rasyon, mga delatang pagkain na masama na o tinapay na nagyelo. Ang tubig ay nanggaling mula sa mga na-unfreeze na gutter o mga sirang tangke. Ang mataas na pamunuan nang malaman ang sitwasyon ay hindi nagpadala ng reinforcement. Ang utos ay manatili sa posisyon hanggang sa karagdagang abiso. Ang posibilidad na masira ang pabilog na depensa mula sa labas ay limitado. Ang ibang mga unit ay nakatuon sa ibang mga sektor at ang artileriya ng kalaban ay nagdomina sa mga pangunahing daanan. Ang Laglace ay na-isolate, pati na rin ang karamihan ng mga natirang sasakyan. Sa kanlurang bahagi ng bayan, isang deposito ng gasolina ang tinamaan. Ang pagsabog ay nagdulot ng isang shockwave na nagwasak ng mga pader. Ang kolum ng usok ay kitang-kita mula sa ilang kilometro. Ang insidenteng ito ay nagpilit sa parsyal na pag-urong. Nang walang gasolina at patuloy na pressure, ang pagtanggap sa bayan ay nagiging mas mahirap. Ang mga desisyon ng mga lokal na komandante ay kinuha sa ilalim ng presyon. Ang mga ruta ng pag-urong ay itinaguyod sa pamamagitan ng mga kagubatang daan. Ang ilang mga grupo ay nagsimulang gumalaw sa maliliit na kontinghente. Iniiwasan ang mga daan na binabantayan. Iniwan nila ang mga mabibigat na kagamitan, mga dokumento at mga piraso ng artileriyang magaan. Ang prioridad ay lumabas ng paunti-unti, tahimik, at walang labanan. Pagdating ng gabi ng ikabaytidos, ang karamihan sa mga natirang mandirigma ay nag-reply na patungong silangan. Ang iba ay hindi nakalabas. Ang iba naman ay nahuli sa mga burol na malapit. Ang mga nakabalik ay iniwan ang isang bayan na hindi matukoy. Mga bubong na gumuho, mga nasunog na estruktura, at isang populasyon na halos nawala. Ang mga bilang ng mga namatay ay hindi pa rin nakukwenta ng tumpak. Nang muling kinuha ng mga puwersang Amerikano ang kontrol, natagpuan nila ang isang desoladong tanawin. Ang mga pader ay puno ng mga marka mula sa mga shrapnel. Ang mga katawan
ay hindi pa rin natanggal at ang mga sirang sasakyan ay nag-block sa mga kalsada. Naitala ang mga nangyari, inipon ang mga ebidensya at ginawa ang mga ulat. Kabilang sa mga bagay na natagpuan ay mga plano ng advance, hindi kumpletong listahan ng mga armas at mga sulat kamay. Ang nangyaring opensiba na nagsimula bilang mabilis na pag-atake ay umabot na sa limitasyon nito. Sa Laglace, ang mga pinakahuling tangke ay hindi na gumagalaw. Sa Stumo, ang mga pader ay nagpapakita pa rin ng epekto ng mga huling pagsabog. Ang sumunod ay hindi na magiging pag-usad, kundi isang pag-urong. Inabandona ni Peiper ang mga tangke at tumakas ng nakapaa. Para sa ika-23 ng Disyembre, nawalan na ng lakas ang opensiba sa kanlurang sektor. Ang mga unit na nangunguna sa pag-atake ng grupo na pinangunahan ni Peiper, na kabilang sa unang Panzer Division ng SS, ay nanatili sa Laglace, pinaligiran ng mga puwersa na hindi nagbigay ng anumang daanan para sa pag-urong. Ang dating operasyon na may layuning pumasok ng malalim ay naging isang bitag sa gitna ng taglamig. Ang kakulangan sa supply, ang patuloy na pagkapagod at ang tumitinding presyon mula sa mga Allied ay nagbawas sa bawat opsyon sa pinakamababang antas. Ang mga senyales ay malinaw mula sa nakaraang araw. Ang mga komunikasyon mula sa labas ay magulo. Ang mga ulat na dumating mula sa komandong Aleman ay hindi tiyak o magkasalungat. Sa larangan, ang mga sundalo ay hindi na nagsasalita tungkol sa pag-usad, kundi sa kung paano makakaligtas. Ang mga reserbang gasolina ay halos naubos. Ang mga natirang sasakyan ay hindi na makagalaw. Ang mga pinakamabigat na tangke ay naging mga hadlang na hindi na magagamit. Sa araw na iyon, ang mga pagtatangka upang magbukas ng daan patungong silangan ay nabigo. Ang mga patrol na ipinadala sa mga alternatibong daan ay tinanggihan ng apoy mula sa kaaway. Ang mga puwersang Allied ay pinapalibutan ang lahat ng kilalang daanan, gamit ang artilerya, mga snipers, at mga minang inilagay noong nakaraang gabi. Ang bawat galaw ay agad na nahaharap sa peligro. Ang tanging option ay magtago at maghintay sa isang utos na hindi dumating. Sa loob ng perimeter, ang atmosfera ay tense at tahimik. Ang lamig ay dumadaan sa mga siwang ng mga gusaling sinakop. Ang mga supply ng pagkain ay kakaunti. Wala nang mainit na sistema ng pag-init o sapat na medikal na kagamitan. Ang karamihan ay natutulog sa sahig o sa mga labi ng kutsyon. Ang mga sugatang sundalo ay tinutulungan gamit ang kaunti. Ang mga bala ay kinokontrol at ang mga armas ay palaging sinusuri dahil sa posibilidad ng isang huling atake. Sa stratehiyang antas, ang grupo ay nawalan na ng halaga sa pag-atake. Hindi na sila makagalaw, hindi na kayang sirain ang mga linya at hindi na kayang panghawakan ng lupa. Ang mga ulat mula sa command ay nagsasabing ang iba pang mga unit ay umaatras din at ang pangkalahatang opensiba ay nagsisimulang umatras. Ang pagkapalibutan sa Laglace ay isang direktang resulta ng pag-atras na iyon. Ang pagkakahiwalay ay ganap. Sa gabi, tinipon ni Peiper ang kanyang mga opisyal. Tinalakay ang mga alternatibo. Ang opsyon na manatili sa lugar ay tinanggihan. Ang artilerya ng mga Allied ay patuloy na dumadagundong at ang mga posisyon ay hindi na nagbigay ng sapat na proteksyon. Wala ring paraan upang magdepensa laban sa isang koordinadong atake. Ang mga tropa ay pagod na. Ang mga materyales na nahulog ay hindi sapat upang mapanatili ang matagalang depensa. Ang desisyon ay ginawa ng walang labis na emosyon, walang mga talumpati o pahayag. Ang mga utos ay tumpak, sirain ang lahat ng hindi kayang dalhin at mag-evacuate ng nakapaa patungong silangan gamit ang kalikasan bilang pantakip. Ang pag-atras ay kailangang tahimik, paunti-unti at walang ilaw. Ang bawat sundalo ay kailangang magdala lamang ng mga kinakailangan. Sa unang oras ng ika-24, nagsimula na ang pag-iiwan. Ang mga sasakyan ay pininsala gamit ang mga pampasabog o iniwan nang hindi kayang ibalik. Pininsala ang mga radyo, sinunog ang mga dokumento, itinapon ang mga mapa sa mga balon o sa ilalim ng niebe. Ang mga piraso ng magaan na artilerya ay pinasabog. Ang lahat ng maaring magamit ng kaaway ay winasak. Ang kolum na naglakad ay inayos
sa mga maliliit na grupo. Bawat isa ay may iba't ibang mga ruta. Naglakad sila sa mga rural na daanan, iniiwasan ang mga kalsadang puno at mga bukas na lupain. Ang paglalakbay ay mabagal, nakakapagod at mapanganib. Maraming sundalo ang naiwan, sugatang o hindi kayang magpatuloy. Ang iba ay nahuli ng mga patrol ng kaaway. Ang iba naman ay nagtago sa mga sakahan o abandon na mga istruktura, umaasang hindi sila mapapansin. Sa loob ng laglis, ang natira ay isang halo ng mga deformed na makinarya, iniwang mga damit at mga pira-pirasong katawan. Ang mga sunog na tangke na may mga bukas na turret at mga marka ng impact ay nakaayos sa mga makitid na kalsada tulad ng mga kalansay ng bakal. Ang mga harapan ng mga bahay ay may mga senyales ng mga kamakailang labanan. Ang ilan ay ganap na gumuho. Ang mga sirang bintana ay nagpapakita ng mga bakanteng silid na may mga kumot na tinabunan ng alikabok at mga gamit na nabagsak. Nang dumating ang mga tropang Amerikano, ang tanawin ay naitala ng detalyado. Ipinag-ulat ang bawat sirang sasakyan, bawat natagpo ang armas at bawat iniwang posisyon ng depensa. Inilabas din ang mga larawan ng mga sibil na nasirang estruktura, mga katawan na hindi natukoy at mga dugout na tinahak. Ang mga ulat ay nagpatunay na ang grupo ay naging walang silbi bilang isang operasyon. Ang ilang mga bihag na nahuli ay nagbigay ng limitadong impormasyon. Karamihan ay hindi alam ang kabuuang sitwasyon sa harapan. Ang iba ay hindi alam kung ang atake ay nagpapatuloy pa sa iba pang mga sektor. Ang iba ay nalilito, naniniwala na ang kanilang unit ay maliligtas sa lalong madaling panahon. Ang katotohanan ay iba. Ang pagkapalibutan sa Laglace ay kumakatawan sa tuluyang pagkatalo ng opensiba mula sa sektor na iyon. Ang mga lalaking nakabalik sa kanilang mga linya ay nagawa ito sa matinding pisikal na kalagayan. Ilang araw ng paglalakad ng walang pahinga, may mababang temperatura, kakulangan sa pagkain at palaging banta. Hindi lahat ay nakatawid. Ang mga pagtataya pagkatapos ay nagpakita na higit sa kalahati ng mga orihinal na puwersa ay hindi nakabalik. Marami ang nawawala, walang opisyal na bakas. Ang pagkatalo ng column ni Paper ay hindi lamang taktikal. Ito rin ay may simbolikong kahulugan. Sila ang unit na pinili upang basagin ang pader ng mga Allied, buksan ang ruta patungong Antwerp, at lumikha ng isang desisyon na pagbabago. Ang kanilang pagbagsak ay nagmarka ng pagtatapos ng ambisyong iyon. Ang kaaway ay hindi lamang nagtagumpay sa depensa, kundi pinapaligiran at pinabagsak ang pinakahandang grupo sa opensiba. Ang epekto sa moral ng hukbong Aleman ay kapansin-pansin. Ang balita tungkol sa pagkakapaligiran ay kumalat sa mga linya na nagdulot ng kawalan ng tiwala sa pamunuan at mga pagdududa sa tunay na layunin ng operasyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ring mag-urong ang iba pang mga unit patungong silangan na alam na ang kanilang nakuha ay hindi na kayang panindigan. Ang nangyari sa Laglace ay pinag-aralan sa mga panloob na ulat ng parehong panig. Para sa mga Allied, ito ay nagpapatunay na ang depensa ay maaaring maging epektibo kahit sa harap ng mga elite na unit. Para sa mga Aleman, ito ay isang paalala na ang mabilis na galaw ng walang tamang lohistika ay hindi sapat. Ang bilis ay hindi makakatumbas sa kakulangan sa tunay na suporta. Ang column ni Paper ay hindi sumuko, ngunit hindi rin bumalik ng buo. Ito ay natunaw sa mga kondisyon, pinaligiran ng kanilang mga desisyon at nauubos sa pamamagitan ng mga pagkakamali. Ang kanilang pamana ay naitala sa mga larawan ng mga immobile na tangke, sirang mga mapa at mga listahan ng mga pangalan na hindi kailanman nakumpirma. Ang nagsimula bilang pangunang puwersa ay nagtapos bilang isang inabandunang bakas sa gitna ng niyebe. Ang ikatlong hukbo ay pinalaya ang Bastogne at pinuputol ang pag-atake ng kaaway. Ang 25 ng Disyembre ay sumikat na may malinaw na kalangitan at isang temperatura na mas mababa kaysa sa mga nakaraang araw. Sa lupa, ang tunog ng mga putok ng baril ay patuloy na nagmamarka ng ritmo ng digmaan. Ngunit sa unang pagkakataon sa isang linggo, ang pamunuan ng mga kaalyado ay may malinaw na pangunawa sa nangyayari.
Ang mga kolumnang Aleman na unang pumasok ng malakas sa unang mga araw ng opensiba ay nagsimulang huminto at sa ilang mga kaso nagkalasog-lasog. Ang pagbagsak ng grupo ni Piper sa La Glace ay nagmarka ng punto ng pagbabago. Mula sa puntong iyon, nakilala ng mga komandanteng Amerikano ang isang pattern. Ang mga unit ng kaaway na nakarating sa mas malalim na posisyon ay ngayon wala ng gasolina, walang logistikong suporta at walang malinaw na mga ruta ng pag-urong. Ang harapan ay tumigil na sa paggalaw pabor sa nag-atake. Ang panimulang lakas ng opensiba ng Alemanya ay naubos na. Agad ang naging tugon. Ang mga dibisyon na nasa posisyon ng depensa noon ay binigyan ng utos na bawiin ang nawalang teritoryo. Ang layunin ay hindi lamang ang mag-advance kundi isara ang mga koridor, putulin ang mga linya ng komunikasyon at ihiwalay ang mga pangkat na nahuhuli. Ang mga atake ay nagsimula sa mga flanks gamit ang mga lugar kung saan ang kaaway ay wala ng kakayahang magreorganisa. Ang ikatlong hukbo sa ilalim ng pamumuno ni Patton ay isa sa mga unang nagmobilisa. Mula sa timog, ang kanilang mga unit ay dumaan patungong Bastogne na nananatiling napapaligiran. Hindi naging madali ang daan. Ang mga kalsada ay natakpan ng niebe. Ang mga ruta ay naharang ng mga labi ng sasakyan. At ang paglaban ng kaaway ay patuloy pa sa mga estratehikong puntos. Gayunpaman, ang presyon ay tumaas bawat oras. Kasabay nito mula sa hilaga, ang mga bagong pormasyon ay nagsimulang pumasok sa mga sektor na na-recover. Ang mga Sherman na tangke ay nagpatuloy ng maingat, pinoprotektahan ng infanteriya na tinitingnan ang bawat kanto at bawat gusali. Sa mga bayan na isang linggo bago ay nasa ilalim ng apoy ng kaaway, ngayon ay itinataas ang mga bandila ng mga kaalyado. Sa ilang mga kaso, ang mga mamamayan ay lumabas mula sa mga underground na taguan upang ipakita na sila ay buhay pa. Ang mga puok na narecover ay nagpakita ng malinaw na mga bakas ng nangyari. Mga bahay na wasak, mga poste na nakahulog, mga sasakyang iniwan at mga katawan na hindi pa natutukoy. Mabilis na isinagawa ang mga inspeksyon, minarkahan ang mga minadong lugar at itinayo ang mga checkpoint upang matiyak ang pagdaan ng mga convoy. Nagsimula ang mga inhinyerong militar sa paggawa ng mga tulay, pagbukas ng mga ruta at pagkuha ng mga materyales na magagamit. Samantala, pinatindi ng artileriyang Amerikano ang kanilang presensya. Ang mga piraso ng malalayong armas ay inilatag sa mga burol at mga gilid ng mga lambak. Mula roon ay maaari nilang saklawin ang mga susi na ruta nang hindi kailangang patuloy na ilipat ang kanilang mga posisyon. Pinayagan nitong mapanatili ang isang tuloy-tuloy na presyon sa mga sektor kung saan ang mga fragmento ng opensiba ng kaaway ay patuloy na lumalaban. Isa sa mga pangunahing layunin ay ang rehiyon ng Stavelot. Doon, ang maliliit na pangkat ng mga Aleman ay nagsisikap na panatilihin ang mga posisyon ngunit wala ng sentralisadong koordinasyon. Ang lupa na natakpan ng niyebe at may mga bakas ng mga laban na naganap ay nagbigay ng kaunting espasyo para sa isang matagal na depensa. Ang mga patrolya ng Amerikano ay nagpatuloy mula bahay hanggang bahay, tinatanggal ang mga nakahiwalay na mga sentro ng paglaban. Sa mga puok rural, tumaas ang aktibidad. Sinusubukang maghanap ng mga sundalo na nagtatago o mga nag-desert. Marami ang nahuli habang sinusubukang tumawid patungong silangan. Ang ilan ay sumuko ng hindi lumaban. Ang iba ay nagtangkang tumakas sa pagitan ng mga puno at mga dalisdis. Sa lahat ng mga kaso, sila ay tinatanong sa lugar at kung walang paglaban, dinala sa mga pansamantalang kampo. Ang logistikong pagsusumikap ay nagbago ng ritmo. Sa pagbalik ng teritoryo, ang mga convoy ng supply ay nakapagbalik ng mga ruta na ilang araw ng sarado. Pinayagan nito ang paghahatid ng pagkain, bala at medikal na kagamitan sa mga unit na tumatakbo gamit ang limitadong mga resources. Ang moral sa mga linya ay nagsimulang tumaas. Sa kauna-unahang pagkakataon mula sa simula ng opensiba, nagsimula ng pag-usapan ang patuloy na pagsulong. Itinatag ng mga puwersang alyado ang mga bagong sentro ng operasyon sa mga napanalunang lokalidad.
Dito inaayos ang mga atake ayon sa sektor, inuukit ang mga unit at ipinoproseso ang impormasyon tungkol sa kalagayan ng harapan. Ang komunikasyon na naging magulo sa mga unang araw ay nagsimulang dumaloy ng mas malinaw. Ang mga pang-araw-araw na ulat ay dumating ng walang pagkaantala. Habang pinapalakas ang pagpapanumbalik ng teritoryo, nagsimula ring ayusin ang dokumentasyon ng mga nangyari. Ang mga pangkat ng intelligence ay nag-record ng mga ebidensya ng pagpatay, sinadyang pagkawasak at paglabag sa mga batas ng digmaan. Sa ilang lugar, ininterview ang mga lokal na saksi upang magtakda ng mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kinuna ng mga litrato, kinolekta ang mga dokumento at isinagawa ang pag-uuri ng mga bagay na iniwan ng mga unit ng kaaway. Isa sa mga pinakamahirap na gawain ay ang pagtukoy sa mga napatay. Maraming katawan ang hindi pa nakikilala, nakakalat sa mga guho o mga pansamantalang libingan. Itinatag ang mga puntos ng pagpaparehistro kung saan sinubukang ihambing ang mga plakang pang-identifier, uniforme o mga gamit. Ang layunin ay makabuo ng kumpletong listahan na magpapahintulot sa pagpapahayag sa mga pamilya at kung maaari, ipabalik ang mga labi sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang naibalik ng mga puwersang Amerikano ang mga posisyon kundi nagsimula na rin silang maghanda ng mga bagong hakbang sa opensiba. Ang layunin ay hindi lamang palayasin ang kaaway mula sa Belgium kundi tiyakin na hindi na nila muling maisasagawa ang katulad na operasyon. Para dito, inutos na magsulong patungo sa mga pinagmulan ng opensiba, isara ang bawat ruta na ginamit ng mga kolonang kaaway. Ang mga unit ng mekanisado ay muling inayos. Ang mga unit ng mekanisado ay inorganisa upang mag-operate sa mas malawak na mga sektor. Ipinamahagi sila sa mga nakastep na formasyon, may advanced na reconnaissance, air support at artillery cover. Ang mga piloto, gamit ang mga pinakamainam na kondisyon ng panahon, ay nagsimulang mag-atake sa mga imbakan, mga sentro ng utos at mga sasakyan sa pag-atras. Ang mga kolonang kaaway ay hindi na isang organisadong banta. Naging mga target na lamang sila. Ang kagyat na prioridad ay Bastogne. Dito nagpapatuloy ang depensa sa ilalim ng apoy, ngunit tiyak na ang pagpapalakas ay malapit na. Ang pagdating ng mga reinforcement mula sa timog at ang pagbagsak ng mga posisyon ng mga alimang kalapit ay nagbigay daan sa pagtatag ng isang koridor patungo sa loob ng bilog. Ang mga tropang tumagal ng ilang araw sa depensa ay nagsimula ng makatanggap ng mga supply at reinforcement. Ang bilog ay hindi nabiyak mula sa loob. Ito ay binutas mula sa labas. Para sa ika-28 ng Disyembre, ang pangkalahatang tanawin ay iba na. Ang mga linya ng kaaway ay umatras sa karamihan ng mga sektor. Ang natira na lamang ay mga grupong nakakalat na walang kakayahan sa opensiba. Ang mga kaswalti sa mga linya ng Aleman ay tumataas bawat araw, hindi lamang dahil sa labanan kundi sa pagkapagod, lamig at pagpapabaya. Ang mga puwersang alyado ay nagpasya na palakasin ang mga posisyon, hindi magmadali sa isang magulong paghabol. Ang layunin ay maiwasan ang mga bagong gulat, tiyakin ang bawat pag-usad, at maghanda ng isang koordinadong kontraopensiba para sa susunod na buwan. Ang mga leksyon mula sa simula ng opensiba ng kaaway ay natutunan. Ang tiwala ay hindi napapalitan ang paghahanda. Ang nangyari pagkatapos ng pagbagsak ng kolona ni Piper ay ipinakita na ang digmaan sa Ardennes ay hindi matutukoy ng sorpresa, kundi sa kakayahang tiisin ang unang palo at muling ayusin ang depensa. Ang harapan ay muling itinayo, hindi lamang dahil sa material na kalamangan, kundi sa disiplina sa operasyon. Ang linya muli ay napanatili. Bastogne na napapalibutan, ang depensang bumasag sa planong Aleman. Sa gitna ng rehiyon ng Ardennes na pinalilibutan ng isang network ng mga rural na kalsada, matatagpuan ang Bastogne. Hindi ito isang malaking lungsod at wala itong mga espesyal na pader o fortifikasyon. Ang halaga nito ay nasa heograpiya. 7 kalsada ang nagsasalubong dito na kumukonekta sa mga pangunahing sektor ng Belgium. Ang pagkontrol dito ay nangangahulugang kontrolin ang daloy ng mga puwersa sa pagitan ng mga harapan.
kaya't nang magsimula ang opensibang Aleman, naging prioridad ang Bastogne. Agad itong naunawaan ng mga alyadong komandante. Bagaman nagulat sila sa simula, nagpasya silang magpadala ng mga karagdagang puwersa ng madali. Ang available na unit ay ang ika-100 at 1 division ng airborne. Walang oras para sa masusing pagpaplano, ang kanilang mga tao ay inilipat gamit ang mga truck kasama ang mga kagamitang available patungo sa isang bayan na mabilis na magiging isolated. Nang dumating ang mga unang tropa sa Bastogne noong ika-23 ng Disyembre, ang mga puwersang kalaban ay halos nakakulong na ang syudad. Ang mga armored na kolum ay sumusulong mula sa hilaga, timog at silangan, itinutulak ang mga ruta na nagsasalubong sa labas ng syudad. Ang kalaban ay hindi lamang nais na i-siege ang syudad, kundi agaran itong sakupin bago pa makapag-organisa ng isang solidong depensa. Ngunit ang syudad ay tumanggi. Ang mga tropang airborne ay inilagay sa mga pangunahing daanan. Nagtayo ng mga improbisadong trench, nag-set up ng mga firing points sa mga mataas na gusali, at nag-organisa ng mga reserba sa mga internal na intersections. Ang mga magaan na artilerya ay inilagay sa mga burol na malapit. Walang maraming kagamitan, ngunit mayroong determinasyon. Ang pagkakalupig ng kalaban ay tuluyang nakumpleto kinabukasan. Ang niebe ay tumakip sa paligid, pinahirapan ang galaw ng mga puwersa, na itigil ang mga supply lines. Walang paraan upang magpadala ng mga karagdagang puwersa o magsagawa ng evakuasyon. Ang komunikasyon ay hindi regular. Ngunit ang lokal na komandante na pinangunahan ni General MacAuliffe ay pinanatili ang koherensiya ng kanilang mga unit. Sa mga sumunod na araw, ang mga puwersang kalaban ay nagtangkang puwersahin ang 100. Ginamit nila ang mga tangke, infanteriya at nakakonsentrate na artillery fire. Bawat atake ay pinigilan. Ang mga casualty ay tumataas, ngunit hindi umatras ang mga linya. Nag-alok ang kalaban ng mga kondisyon para sa pagsuko. Ang sagot ay maikli. Hindi. Walang negosasyon o pagpapakita ng kahinaan. Ang loob ng Bastogne ay hindi nagbigay ng komportabling kanlungan. Ang mga sibilyan ay nagsiksikan sa mga basement, simbahan at paaralan. Ang mga reserbang pagkain ay limitado. Ang gasolina para sa init ay nauubos. Ang mga sugatang sundalo ay ginamot gamit ang mga limitadong resources. Ngunit walang posisyon ang inabandona. Bawat sektor ay lumaban gamit ang anuman ang mayroon sila. Ang sitwasyon ay naging kritikal noong ika-15 ng Disyembre. Ang hamog ay humarang sa mga eroplano at ang mga supply na itinapon mula sa ere ay hindi nakarating sa kanilang mga target. Inaasahan na ang mga armored na puwersa ng Aleman ay lilimasin ang linya mula sa timog kanlurang sektor. Ngunit nagtagumpay ang mga nagdepensa. Ang mga anti-tank na armas ay ginamit ng tumpak. Sa ilang mga pagkakataon, tinamaan ang kalaban mula sa malapit, mula sa mga sulok o sa loob ng mga hardin. Ang teritoryo ay paborable sa depensa. Ang makitid na mga kalye, mga liko at mataas na lugar ay nagbigay ng natural na proteksyon. Ang mga paratrooper ay nag-adjust sa urbanong kapaligiran gamit ang mga bintana, bubong at mga gumuhong pader bilang mga punto ng pagmamasid at pagputok. Naitigil ang paggalaw ng kalaban. Ang pagbabago ay dumating kasama ang panahon. Noong ika-26 ng Disyembre, malinaw na ang kalangitan. Ang mga unang eroplano ng alyado ay nagsimulang maglipad sa itaas ng syudad. Ang mga supply ay itinapon sa mga lugar na itinakda ng maaga. Rasyon, bala, mga materyales medikal. Dumating din ang balita. Isang unit ng mekanisadong hukbo mula sa ikatlong hukbo ay sumusulong mula sa timog. Ang balitang ito ay nagpatibay ng moral, ngunit hindi nito binago ang depensa. Alam ng mga nagdepensa na ang tulong ay malayo pa. Hindi umatras ang kalaban. Patuloy silang umaatake sa mga alon, naghahanap ng mga kahinaan. Sa ilang sektor, ang mga linya ay naitulak pabalik. Ngunit sa bawat pagkakataon na mangyari ito, agad itong nireorganisa at kinuha ang posisyon muli. Ang pag-usad ng mga karagdagang puwersa ay mabagal. Ang mga ruta ay natatakpan ng yelo. Madalas ang mga ambush,
Ang mga alyadong kolumna ay tumitigil upang maglinis ng mga mina, mag-ayos ng mga tulay o mag-flank sa mga posisyon ng kalaban. Ngunit patuloy ang kanilang paglapit. Ang kontak ay naganap sa wakas noong ika-27 ng Disyembre sa hapon. Isang mekanisadong platon ay nakarating sa mga unang observation posts ng ika-101 dibisyon. Ang pagkakabasag sa pagkakasiege ay hindi nangyari dahil sa isang frontal na atake. Ito ay nabutas dahil sa pagtitiyaga. Ang daanan ay makitid, limitado, ngunit sapat. Mula noon, isang koridor ang naitatag. Nagsimula ang regular na pagpasok ng mga supply. Dumating din ang mga medikal na kagamitan, mga inhinyero at iba pang mga unit. Naunawaan agad ng kalaban ang pagkakataon upang sakupin ang Bastogne ay nawala. Ang mga atake ay humina. Sa ilang sektor, ang mga sundalong Aleman ay nagsimulang umatras. Iniwan nila ang mga sirang sasakyan, mga posisyon ng hukbo at mga labi ng armas. Hindi nila kinuha ang mga namatay. Naiwan ang mga ito sa mga nagyayelong bukirin. Sa loob ng syudad, makikita ang mga pinsala. Ang mga gusali ay may mga sugat sa mga bubong, pader at pintuan. Ang mga kalye ay puno ng mga pira-piraso. Ang mga pader ng mga bahay ay may mga itim na marka mula sa mga pagsabog. Ang mga puno sa mga plaza ay naputol dahil sa naglalaban ng putok. Karamihan ng mga bintana ay basag. Ang populasyong sibilyan, bagaman apektado, ay nakaligtas. May mga nasawi, ngunit walang malawakang paglisan. Ang mga nagsilikas sa mga laban ay nagsimulang lumabas. Inorganisa ang mga sentro ng tulong, nagbigay ng mga kumot at pagkain. Ang syudad ay nanatiling buo, bagamat lubos na naapektuhan. Sa pananaw ng estratehiya, ang depensa ng Bastogne ay naghadlang sa kalaban na pagdugtungin ang kanilang mga kolumna. Sa pamamagitan ng pagbabara sa lugar ng daan, naputol ang mga ruta sa pagitan ng mga dibisyong sumusulong mula hilaga at timog. Ang pagkaputol na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa opensiba ng kalaban. Pinilit ng mga Aleman na baguhin ang kanilang kurso, nawalan ng oras at nagpakita ng kahinaan. Ang paglaban ay nagkaroon din ng simbolikong epekto. Ipinakita nito na posible palang pigilan ang mga pinakamahusay na puwersa ng kalaban kahit na sa mahihirap na kondisyon. Ang pagtanggi na sumuko ay naging mensahe na lumampas pa sa lokal na labanan. Ginamit ito ng mga matataas na komandante bilang halimbawa ng disiplina at determinasyon. Ang Bastogne ay hindi ang tanging lungsod na inatake, ngunit ito ang naging punto ng pagbali ng opensibang Aleman. Pinilit nitong itulak ang mga alyado, ngunit ang depensa doon ay nagpatuloy at nagpatibay ng laban. Ang huling pag-atras, ang unang Panzer Division ng SS ay naubos sa pagitan ng niyebe at mga guho. Habang papalapit ang katapusan ng Disyembre, ang mga huling kolumna ng Aleman ay nagsimulang umatras. Ang harapan na ilang linggo bago ay biglang nabasag ng isang hindi inaasahang pag-atake ay hindi na nagpakita ng koordinadong paglaban. Ang mga ulat mula sa mga pinaka-advanced na sektor ay nagbigay ng parehong mensahe. Patuloy na pag-atras, mga linya na iniwan at mga kalsadang natatakpan ng mga natunaw na labi. Ang kontraopensiba ng mga alyado ay hindi isang malakas na pagsulong kundi isang patuloy na presyon. Ang mga unit ng Estados Unidos at Britanya ay hindi nagmadali ng mabilis kundi nagpatuloy sa maingat na hakbang. Bawat zone na nakuha ay tinitiyak bago magpatuloy. Ang layunin ay hindi na lamang pigilan kundi puksain ang kakayahan ng kalaban na magsagawa ng katulad na operasyon. Sa mga lambak, sa pagitan ng mga niyebeng kagubatan at makitid na kalsada, ang mga sasakyan ng kalaban ay nanatiling hindi gumagalaw, iniwan na walang gasolina o tauhan. Marami sa kanila ay tinamaan ng artillery o mga emboskada. Ang iba naman ay natigil sa mga nagyayelong kurbada o sa mga daang walang aspalto. Ang kanilang mga saksi, kung hindi sila napatay sa labanan, ay nagkawatak-watak na walang malinaw na direksyon. Ang pag-atras ay hindi maayos. Ang mga unit ng Aleman ay nagkahiwa-hiwalay habang ang mga daan ay nagiging hindi magagamit o ang mga pormasyon ay nau-isolate. Ang ilang mga grupo ay nagtangkang tumawid sa mga kagubatan na naglalakad lamang.
bitbit ang magagaan na armas. Ang iba ay sumuko ng walang labanan matapos ang ilang araw na walang supply. Ang command ng Aleman sa harap ng kahirapan sa muling pagsasama-sama ng mga puwersa ay tumigil sa pagbibigay ng mga sentralisadong utos. Ang mga kondisyon ng panahon ay patuloy na may malaking papel. Ang mga temperatura sa gabi ay umabot sa matinding mga antas. Ang mga sundalo sa pag-atras ay naglalakad ng mga oras ng walang tigil. May mga uniformeng nagyayelo at kumakain mula sa mga improbisadong supply. Ang mga nasawi dahil sa lamig ay dumami. Walang mga kamila o transportasyong medikal. Ang mga sugatang sundalo ay hinihila o iniiwan sa likuran. Sa ilang sektor, ang mga tulay na ginamit para magsulong ilang linggo na ang nakalilipas ay naging mga hadlang na mahirap lampasan. Ang mga pagsabog mula sa mga alyado ay nagwasak sa mga pangunahing punto sa mga ilog ng Amblev, Salm at Orte. Nang walang mga rutang iyon, ang mga pormasyon ng Aleman ay napilitang dumaan sa mga kalsadang bundok kung saan ang artillery ng Estados Unidos ay may nakatakdang mga coordinate para sa pag-target. Ang mga mapa ng labanan ay nagsimulang magpakita ng progresibong pag-atras patungong silangan. Ang mga bayan na nakuha muli ay tinatakan ng mga opisyal ng mga alyado ng mga petsa at inilista ang mga natagpuang labi, mga armas na nasamsam at mga nasirang estruktura. Sa ilang mga kaso, ang mga posisyon ay ganap na walang laman, na walang bakas ng paglaban. Sa iba, ang maliliit na grupo ng armado ay nagbigay ng limitadong oposisyon bago sumuko. Mula 3 hanggang 8 ng Enero, ang mga tropa ng Estados Unidos ay tumawid sa mga orihinal na linya na nagmarka ng simula ng opensiba ng kalaban. Sa mga sandaling iyon, ang lupaing nakuha muli ay katumbas na ng nawala. Gayunpaman, hindi nasusukat ang tagumpay sa kilometro kundi sa kakulangan ng kakayahan ng kalaban na muling makuha ang inisyatiba. Ang nagsimula bilang isang matapang na hakbang ay nagtapos bilang isang pag-atras na walang patutunguhan. Ang moral ng Aleman ay ganap na wasak. Ang mga lalaking bumalik mula sa mga pinaka-advanced na posisyon ay hindi mga buo at malusog na mandirigma, kundi mga nakaligtas mula sa isang nabigong pagsubok. Ang mga pag-uusap sa mga bihag ay nagpakita ng hindi pagkakatiwalaan sa mataas na pamunuan, kalituhan tungkol sa mga tunay na layunin ng operasyon at matinding pagod matapos ang mga linggong walang pahinga. Ang mga material na pagkawala ay hindi na kayang maibalik. Higit sa 8 o 9 na daang tangke at armored na sasakyan ang nawasak o iniwan sa mga kagubatan. Ang mga reserbang gasolina na ginamit sa operasyon ay kumakatawan sa isang makabuluhang bahagi ng kabuuang reserbang gasolina sa buong kanlurang harapan. Ang mga dibisyong nakaligtas sa pag-atras ay ginawa ito sa kapinsalaan ng kabuuang pagkawala ng kakayahang makipaglaban. Kahit na ang unang Panzer Division ng SS, ang pinakamahuhusay na unit na ginamit sa opensiba, ay naging isang puwersang pira-piraso, walang galaw at walang kakayahang mang-atake. Ang kanilang pagbagsak ay nagbigay ng babala sa kapalaran ng iba pang bahagi ng puwersang Aleman. Ang mataas na pamunuan ng Aleman sa harap ng pressure mula sa ibang sektor ay nag-utos na bumalik sa mga orihinal na posisyong depensibo, ang Sigfrido Line. Dito, sa pagitan ng mga fortipikasyong konkreto at mga trinsera na itinayo ilang taon na ang nakalilipas, susubukan nilang magtayo ng huling hadlang. Gayunpaman ang linyang iyon ay hindi na nag-aalok ng mga garantiya ng nakaraan. Ang nawalang kakayahan sa opensiba ay hindi kayang palitan ng mga static na estruktura. Ang Luftwaffe na sinubukang suportahan ang opensiba sa pamamagitan ng isang huling operasyon sa himpapawid ay natapos ng ganap na nagkawatak-watak. Karamihan sa kanilang mga eroplano ay nawasak o nasira sa mga hindi maayos na koordinadong atake. Ang pangingibabaw sa himpapawid ng mga alyado ay muling naging ganap. Mula noon, ang mga langit sa ibabaw ng Belgium at Luxembourg ay nanatiling nasa kontrol ng Estados Unidos. Samantala, hindi tumigil ang mga alyado pagkatapos mabawi ang mga nawalang teritoryo. Nag-organisa sila para simulan ng isang patuloy na opensiba patungo sa loob ng Reich. Ang mga unit na lumaban sa Bastogne, La Glaise at Stoumont ay ngayon ay nangunguna sa mga bagong ruta ng penetrasyon.
Ang mga blindadong sasakyan na nakaligtas sa taglamig ay nagsusulong patungo sa mga quay na tulay sa ibabaw ng Rhine. Sa mga libreng bayan, ang mga tao ay nagsusumikap na muling ayusin ang mga pangunahing pangangailangan. Ang mga lokal na awtoridad na kadalasan ay wala ng ilang linggo ay pinalitan ng mga improbisadong komite sa ilalim ng pangangasiwa ng militar. Nagsimula ang mga sensus, inirehistro ang mga pagkalugi ng buhay at ari-arian at natukoy ang mga mass graves. Ang mga testimonya ng mga nakaligtas ay tumulong sa muling pagbuo ng mga nangyari. Ang mga ulat mula sa mga alyado ay nagpakita rin ng mga bakas ng pagdaan ng kalaban, mga summarily executions, mga bahay na sinadyang sunugin at sistematikong pagsasamsam. Ang mga dokumento na iniwan ng mga komandanting Aleman sa pag-atras ay nagpatunay ng kakulangan ng mga humanitarian protocols. Ang prioridad ay laging bilis, kahit na nangangahulugang alisin ang lahat ng sagabal. Sa mga estratehikong termino, ang kabiguan ng Ardennes Offensive ay nagkaroon ng mga hindi mababaling epekto. Ang Wehrmacht ay hindi na naglunsad ng isa pang malakihang opensiba sa kanlurang harapan. Ang kanilang kakayahan ay nabawasan na lamang sa mga piraso-pirasong depensibong galaw, walang air cover, walang gasolina, at mga unit na patuloy na umatras. Ang mga huling bilang ay nakakasira ng loob. Higit sa 100,000 mga kaswalti kabilang ang mga patay, sugatan at nawawala. Mga bayan na winasak, mga daan na hindi magagamit, mga dibisyon na ganap na nawasak. Para sa mga alyado, ang tagumpay ay may mataas na halaga rin, ngunit ito ay nagpatibay ng kontrol sa kanlurang harapan na nagbigay daan sa opensiba na ilang linggo pagkatapos tatawid sa Rhine. Ang General Eisenhower, habang nire-review ang mga ulat, ay binigyang diin na ang resulta ay hindi lamang bunga ng material o bilang ng mga tao, kundi ng pagkakaisa ng pamunuan. Sa kabila ng unang pagkabigla, ang istruktura ng depensa ay nanatiling matatag at ang bawat unit ay kumilos ayon sa kanilang taktikang responsibilidad. Ang linya ay hindi tuluyang nabasag at kung saan ito nabasag, mabilis itong naayos. Ang natira pagkatapos ng pag-atras ay isang rehiyon na nabago. Ang mga kalsada ay puno ng malalim na bakas. Ang mga puno ay may marka ng mga shrapnel. Ang mga simbahan ay naging mga kanlungan o imbakan. Sa bawat nayon ay may mga kwento ng pagkakaiba, ngunit may isang punto na magkakatulad. Ang mabilis at mapanirang pagdaan ng isang puwersa na hindi natamo ang layunin. Ang laban ng Ardennes ay opisyal na natapos sa pagtatapos ng Enero, nang ang mga huling unit ng kalaban ay tumawid sa Rhine patungo sa kanilang huling posisyon. Ang katahimikan ay bumalik sa mga lambak, na tanging tunog ng mga makina ng alyado ang sumasalungso. Ang nagsimula sa malalakas na tunog ay nagtapos sa pag-atras. Ang mga daan na ilang linggo na ang nakalilipas ay ginamit upang makapasok sa teritoryong Belgia ay napuno ng mga guho. Hindi na ito muling magagamit. Wala nang ibang opensiba. Ang natira na lamang ay magtanggol, umatras at maghintay. Ang nebeng lupa ay walang alaala, ngunit ipinakita nito ang bakas ng huling pag-atras. Nang ang unang Panzer Division ng SS ay inatras mula sa Belgium, hindi ito nag-iwan ng isang nasakop na harapan, kundi mga bakanting bayan, mga kalsadang puno ng mga labi at mga pangalan na mahirap kalimutan. Hindi nila naabot ang Antwerp, hindi nila nabigo ang paglaban ng mga alyado. Ang kanilang nagawa ay magtakda sa loob ng ilang linggo ng isang uri ng digmaang hindi nagtatangi ng mga patakaran o mga sibilyan. Ang kanilang pagdaan ay hindi nasusukat sa kilometro, kundi sa mga katawan. Natapos ang opensiba, ngunit ang alaala ng kanilang pagsulong ay patuloy na nagmarka sa mapa. Ang nagsimula bilang isang taktikal na operasyon ay nagtapos bilang isang babala. Walang sino man ang muling dumaan sa mga rutang iyon nang hindi alam kung ano ang nangyari roon.